Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dadis. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Dating Pangulong Rodrigo Duterte humarap sa kauna-unahang pagkakataon sa International Criminal Court. Abogadong si dating Executive Secretary Salvador Meldadea iginiit sa ICC na kidnapping ang pag-aresto kay Duterte. Pagdinig upang tukuyin kung may sapat na ebidensya ang prosekusyon upang magkaroon ng paglilitis sa inihaing crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, itinakda ng International Criminal Court sa Setyembre. Dating Pangulong Rodrigo Duterte naniniwalang matatapos din ang lahat ng pinagdaraanan. At Malacanang naniniwalang naging patas at makatarungan ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Humarap na sa pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinakda naman sa September 23, 2025 ang confirmation of charges, hearing o pagdinig kung saan inasahang tutukuyin kung may sapat bang ebidensya ang prosekusyon upang magkaroon ng paglilitis sa inihaing crimes against humanity laban sa dating punong ehekutibo. Ito ang balita ni Rosa Licos. Suot ang isang blue suit at tie, humarap ang 79-year-old na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang pagkakataon sa pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands sa kasong Crimes Against Humanity, March 14, araw ng Biyernes. Pinayagan ng ICC pre-trial chamber na makadalo ito sa initial appearance sa pamamagitan ng isang video conference mula sa ICC Detention Center, bunsod ng pinanggalingang mahabang biyahe. Ginawa ang initial appearance 2 araw matapos itong isuko ng Philippine government sa ICC noong March 12. Layo ng ICC procedure na beripikahin ang pagkakakilanlan ni Duterte bilang defendant. Ipaalam sa kanya ang mga karapatan sa ilalim ng Rome Statute o Founding Treaty ng ICC at kasong isinampa laban sa kanya. Ang initial appearance ay hindi pa simula ng isang trial o paglilitis. Ang Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. Birth month day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Binasa sa pre-trial chamber ang kasong inihain laban sa dating Pangulo. Partikular na ang crimes against humanity dahil sa pagpapatay umano sa hindi bababa sa 43 individual. 19 dito ay sa pamamagitan umano ng Davao Death Squad o DDS nung siya ay Davao City Mayor pa. 24 naman ang nakaupo itong Pangulo ng Pilipinas sa ilalim ng anti-drug war nito. On 7 March 2025, Pre-Trial Chamber 1 concluded that there were reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is criminally responsible pursuant to Article 25(3)(a) of the Rome Statute as an alleged indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder pursuant to Article 7(1)(a) of the statute as follows. A. Murder of at least 19 persons, allegedly drug pushers or thieves, killed by members of the Davao Death Squad in various locations in or around Davao City, Philippines between 2011 and 2016. B. Murder of at least 24 persons, allegedly criminals, such as drug pushers or thieves or drug users,
killed by or under the supervision of members of the Philippines law enforcement, sometimes with the assistance of persons who were not part of the police, at various locations in the Philippines between 2016 and 2019. Samantala, binigyan naman ng pagkakataon si Attorney Salvador Medaldea, counsel ni Duterte para sa initial appearance hearing na mabanggit ang manifestasyon ng kampo nito, kabilang na ang paraan ng pag-aresto ni Duterte sa Pilipinas. 2 days ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Inihayag din nito ang kalagayan ng kalusugan ng kanyang kliyente. Given the precipitous arrival of my client, an elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing and poor of sight, he was taken to a hospital for observation. Other than to identify himself, my client is not able to contribute anything to this hearing. Subalit giit ng presiding judge ng pre-trial chamber na si Judge Yulia Motok, nasuri ang kalagayan ni Duterte nang dalhin sa ICC. And I note that subsequent to his arrest and when he arrived at the detention centre, the court's doctor was of the opinion that you were fully mentally aware and fit, and that you have undergone further checks and tests at the detention facility. Kaugnay naman ng ibang punto ng kampo ni Duterte, kabilang na ang aligasyon ng paglabag sa karapatan nito ng arestuhin ang pahayag ng presiding judge. There will be a full procedure that will unfurl leading up to the confirmation of charges that will enable Mr. Duterte to raise all the matters that you have just raised with regard to the warrant of arrest, with regard to the crimes committed, with regards to the charges and any other matters associated with his arrest, and the matters of jurisdiction of the court. You have the opportunity to do this throughout these proceedings leading up to the actual confirmation of charges hearing. Sa September 23, 2025, inisyal na itinakda ang confirmation of charges hearing ni Duterte kung saan tutukuyin kung sapat ba ang ebidensya ng prosecution upang maisagawa ang isang paglilitis o trial sa kaso. Dito maaaring hamunin ng kampo ni Duterte ang mga paratang ng prosecution laban sa kanya. Sakali namang magkaroon ng trial, posibleng abutin ng pagdinig ng ilan pang taon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaunlakaan ni Vice President Sara Duterte ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa labas ng main building ng International Criminal Court. Ilang oras ito matapos isagawa ang pre-trial sa kasong kinakaharap ng dating Pangulo. Ito ang balita ni Cynthia Truella. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos kunin sa Pilipinas at dalhin sa The Hague, nagkita at nagkausap na rin ang mag-ama na sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Matapos ang pagharap ng dating Pangulo sa pre-trial chamber, pinayagan na ring makabisita ang pangalawang Pangulo. He is in the hospital wing of the detention center, and he is in good spirits. He is well taken care of. Nag-comment lang siya na he really misses Filipino food. Sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. Yeah. Duterte! Duterte! Duterte!
Nagingay sa labas ng ICC main building ang mga pro at anti-Duterte groups kasabay ng pagsasagawa sa pagdinig. Dala ang kani-kanilang mga placard. Panawagan ng mga kritiko ng dating Pangulo, hindi dapat bigyan ng pansamantalang kalayaan si Duterte. Para po sa amin, si Pangulong Duterte ay matagal nang nagkaroon ng verdict na siya ay guilty sa lahat ng mga naganap sa Pilipinas. Taliwas naman ito sa paninindigan ng mga taga-suporta ni Duterte. Anila, nakabuti pa ang war on drugs nito kahit noong mayor pa siya ng Davao. Isasilusan ng ibang bansa pa para lang makapagpakita ng suporta. So hindi kami taga Netherlands pero pumunta kami para magsuporta dahil ang kanyang programa sa Pilipinas na war on drugs ay naghahabol sa mga criminals, drug offender, not an innocent civilians. So ito po yung masakit sa amin. Inaasahang magsasagawa pa ng mga susunod na pagtitipon ang mga ito hanggat hindi pa natatapos ang paglilitis. Cynthia Teruel, UNTV News and Rescue, Den Haag, the Netherlands. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Buo na ang legal team na kakatawan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong kinakaharap nito sa ICC. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ipinaubayan na nila sa mga abogado ng dating Pangulo kung anong gagawin pang mga legal strategies, kabilang na ang pagpatungkol sa interim release na pinapayagan ng korte. Ito ang balita ni John Nano. Inihayag ng International Criminal Court sa pre-trial hearing ang mga karapatan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte habang naharap sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay kanyang war on drugs. Kabilang dito ang karapatan na mag-apply para sa interim release o ang pansamantalang paglaya habang wala pang desisyon kung lilitisin ang kanyang kaso. Bahagi ito ng process ng ICC. At the confirmation of charges hearing can contest the charges, challenge the evidence presented prosecutor and present evidence. There will be no trial if the charges are not confirmed or if the proceedings against you are completed. You have the possibility to make an application for interim release pending trial. Samantala, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nakabuo na sila ng defense team para sa dating Pangulo. Anya, mayroon na rin itong lead counsel na isa ring dating ICC prosecutor, ang International Defense Council at British lawyer na si Nicholas Kaufman. Defense team, yes, we already have a lead counsel. The President already appointed Nicholas Kaufman as his lawyer. Batay sa rules ng ICC, tanging ang mga accredited legal counsel lamang ang maaaring kumatawan sa nasasakdal sa mga paglilitis. Sa ngayon, 5 lamang sa mga Pilipinong abogado ang accredited ng ICC. Isa na rito si Attorney Roque na bahagi ng legal team ng dating Pangulo. Samantala, sa panayam kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, sinabi nitong plano nilang umapila ng isa pang pagdinig bago ang itinakdang second trial sa kaso. Ang susunod na tinakda ng hukuman ay 21 na Setyembre. Pero bago dumating ang 21 Setyembre, hingi kami ng hearing para tingin yung issue ng unang-una, anong epekto ng kidnapping para nakuha yung pagkatao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. At pangalawa, yung issue ng jurisdiction na bumitiw na tayo sa ICC bago nagsimula ng preliminary investigation ng prosecutor. Ayon naman kay VP Sara, titiyakin muna niyang nakasettle na ang lahat kaugnay ng legal actions ng defense team at hihintayin lang niyang may papalit sa kanyang kaanak ng dating Pangulo bago siya umuwi sa Pilipinas gaya ng pakiusap ng kanyang ama. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umabot na sa The Hague, Netherlands ang impormasyong may planong salakayin ng mga otoridad ang bahay ng mga Duterte. Ayon kay Vice President Sara Duterte, wala naman silang magagawa dito kundi maghanda. Pinayuhan na rin niya ang mga kapatid na wag nang lumaban at hayaan na lamang ang mga otoridad na isagawa ang kanilang operasyon. Ito ang balita ni Jed Neresina.
Pinaghahanda na ni Vice President Sara Duterte ang kanilang buong pamilya sa mga posibleng susunod na mangyayari matapos ang pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, nakarating na rin sa Vice Presidente ang umano'y pagkakaroon ng search warrant sa kanilang mga bahay. Yes, I heard about that. The search warrant applied for all the houses, all our houses, of all the members of the family, and I mentioned to my siblings that you don't have control over this anymore. So I just told them that just secure your valuables, and then just allow them to do the search. Ayon pa sa Vice Presidente, inaasahan na rin nilang maaaring maitanim na ebidensyang gagamitin laban sa kanilang pamilya at ito na umano ang naging template ng mga ganitong sistema. We expect that there will be planted evidence inside the houses. So I told them that we'll just have to face that as well, because that is the template that they did with former Congressman Arnie Teves. It's exactly the same template. Bagamat hindi niya tahasang tinawag na iligal ang isasagawang mga paghahalughog, binigyang diin ni VP Duterte na walang dapat masaktan o lumaban sa nasabing proseso. Bunsod na mga maaaring susunod na mangyari, pinakiusapan na si VP Sara ng kanyang ama na umuwi na sa Pilipinas. When we talked, he, as a request, he asked me to go home. So he repeatedly said, do not leave the country, do not leave the Philippines. And so I told him na I know, I understand that, and I do not want to be here as well. Ngunit ipinaliwanag niya dito na mananatili siya sa The Hague hanggang maayos ang koordinasyon sa legal team. Maghihintay din muna siya ng isang kamag-anak na maaaring dumalaw sa dating Pangulo. Unfortunately, I am the only one who has a Schengen visa, and I am the only one who is a lawyer. So I told him that when we are able to meet with the legal team, that I will immediately return home. So I will be here until the legal team is doing their work already, and another relative is here to assist him. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na solusyon sa problema ng droga at krimen sa bansa ang pagpatay ng libu-libong tao. Samantala, kumbensido naman ang palasyo na umiiral ang katarungan sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa pagharap nito sa pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC kagabi. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Tumulak kahapon papuntang Tacloban City, Leyte si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang ipangampanya ang 12 senatorial candidates ng administrasyon para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Sa talumpati ng Pangulo, nabanggit nito ang plataporma ng administrasyon pagdating sa pagsugpo sa mga krimen at iligal na droga. Ayon kay PBBM, hindi madugong solusyon ang tatapos sa problemang ito. Wala po sa amin ang naniniwala na ang solusyon sa krimen at saka sa droga ay ang pumatay ng libo-libo na kapwa nating Pilipino. Hindi po tama yun. Dagdag pa ni President Marcos, maayos na batas, suporta sa kapulisan at mga lokal na pamahalaan ang kailangan upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Samantala, naniniwala naman si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nasa ilalim ngayon ng makatarungang paglilitis si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y batay sa pagharap ng dating Pangulo sa pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC.
Bago ito, hindi naaprubahan na ipagpaliban ang pagdalo ng dating Pangulo sa unang paglilitis. Bukod sa hindi pa oras upang magpresenta ng mga depensa at ebidensya ay malusog at nasa wastong pag-iisip ang dating Pangulo. Ayon na rin ito sa inilabas na opinyon ng doktor na naroroon. Ayon sa pahayag ni inilabas ni Undersecretary Castro, maayos ring naipaalam kay former President Duterte ang kanyang mga karapatan kabilang ang Article 66 at 67 ng Rome Statute. Base sa mga ito, napapatunayan lamang anya na naibibigay sa dating Pangulo ang kanyang fundamental rights bilang isang akusado, salungat sa mga pahayag na inilalabas ng kanyang kampo. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtataas sa subsistence allowance ng mga opisyal at enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines. Sa ilalim ng Executive Order No. 84, mula 150 pesos ay itataas sa 350 pesos ang allowance ng mga sundalo. Ito ay retroactive o epektibo noong January 1, 2025. Nakasaad sa EO na dapat lamang na itaas ang AFP allowance upang maprotektahan ang kanilang kapakanan bilang pagkilala sa kanilang mga sakripisyo. Dagdag pa nito, hindi na sapat ang kasalukuyang allowance na tinatanggap ng militar sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Epektibo ang EO sa oras na mailathala sa Official Gazette at sa mga pahayagan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang sugatang motorcycle rider sa Tagum City. Samantala, isang 3 buwang buntis naman ang tinulungan ng rescue team matapos makaranas ng pagdurugo. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue habang nagro-roving sa Tagum City proper noong gabi ng March 13 mula sa Tagum City Disaster Risk Reduction and Management Office kaugnay sa banggaan ng 2 motorsiklo sa Pioneer Avenue. Nadatnan ng team na nakaupo ang isang lalaki sa kalsada at duguan. Agad sinuri ng team ang kalagayan ng pasyente at nilapatan ng first aid. Ang 34 anyos na rider ay nagtamo ng mga hiwa at pamamaga sa bandang ulo nito, gayon din sa kanang tuhod. Ayon sa nakasaksi sa aksidente, bigla umanong lumiko ang isang rider na hindi nakasignal light kaya nagpang-abot ang 2 motorsiklo. Padulong diri ang nakapulang ang tapos tapos kining puti, padulong diri ang so kining kuan, ning puti nga ang tapos drop. Yung duda ko kung wala ko jay kuan ko sa signal ba. Wala naman natamong injury ang bumanggang rider. Matapos malapatan ng pangunang lunas ang nabanggang rider, dinala ito sa Davao Regional Medical Center. Alas 9 namang kagabi nang makatanggap din ng tawag ang UNTV News and Rescue mula sa isang ginang na nagpapatulong madalas sa ospital ang anak na buntis dahil sa naranasang matinding pagdurugo. Ang 36 anyos na pasyente ay 3 buwang buntis at residente ng Bulihan, Silang, Cavite. Ayon sa nanay ng biktima, nagulat na lamang sila nang nakaranas ng pagdurugo ang anak kaya dali silang humingi ng tulong sa UNTV News and Rescue Team. Matapos masundo ang biktima sa kanilang tahanan, agad namang inassess ng grupo ang kalagayan nito at dinala sa General Emilio Aguinaldo Medical Center. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaranas ng cyber attack ang central Facebook page ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB kagabi. Nawala ang mga bagong post nito ukol sa mga update sa ahensya mula 2024 hanggang 2025. As of 10 a.m. kanina, kapag binuksan ang page ng huling mga post na natitira ay noong pang April 26, 2023 pabalik.
Ayon sa LTFRB, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad upang imbestigahan ang insidente. Magbibigay ng update ang ahensya oras na maiayos ang kanilang Facebook page at matiyak ang seguridad nito. Sa ngayon, merong nasa 456,000 followers ang official FB page ng LTFRB. Isinara ng Department of Migrant Worker ang isang aviation consultancy firm sa Mabalacat, Pampanga. Ang Aerostrategies Inc. ay napag-alaman na walang lisensya at iligal na nagre-recruit ng aircraft mechanics para magtrabaho sa Estados Unidos. Pinangangakuan nito ng trabaho sa Texas, USA ang mga aplikante nito na may sahod na $3,344 o katumbas ng 193,000 pesos at 500 pesos. Napag-alaman na pinapaalis ng kumpanya ang mga aplikante gamit lamang ang tourist visa sa pangakong aasikasuhin ng kanilang working visa pagdating doon. Ngunit hindi ito nangyari kaya umuwi ang mga biktima sa sarili nilang gastos. Bukod sa illegal na recruitment, may iba pang paglabag ang kumpanya tulad ng misrepresentation at paggamit ng peking business address. Ipinagbawal na ng DMW ang mga opisyal ng kumpanya sa anumang overseas recruitment activities at inilagay sila sa blacklist. Inirekomenda rin ang pagkansela ng business permit ng kumpanya sa Mabalacat City at pagbawi ng rehistro nito sa Securities and Exchange Commission o SEC. Abiso sa mga motorista, ngayong weekend na ang isasagawang road closure sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Batay sa anunsyo ng Department of Transportation o DOTR. Ang bahagi ng kalsadang isasara ay ang eastbound portion mula sa University Avenue hanggang sa Tandang Sora Avenue mula alas 10 ng gabi ng Sabado hanggang alas 4 ng madaling araw sa Linggo. Magkakaroon naman ng zipper line o zipper lane sa kabilang bahagi ng kalsada upang madaanan ng mga motorista. Ang pagsasara ng kalsada ay bahagi ng gagawing steelworks para sa footbridge ng Tandang Sora Station ng ginagawang MRT-7. Pansamantalang kikipot ang kalsadang dinadaanan ng mga motoristang lumalabas at pumapasok sa Mindanao Toll Plaza ng North Luzon Expressway o NLEX. Batay sa abiso ng NLEX Corporation, pansamantalang isasara ang shoulder lanes ng entry at exit ng NLEX Mindanao hanggang buwan ng Abril. Nasa 500 kilometro ng gilid ng kalsada ang naturang shoulder lanes. Lain nito na bigyan daan ng pre-construction works ng NLEX C5 Northlink Section 1A o yung elevated expressway na magdudugtong sa NLEX hanggang C5. Magde-deploy naman ng mga patrol crew at marshal sa area at maglalagay ng directional signs para sa pagsasaayos ng trapiko. Wala pa ring maibigay na dahilan ang Department of Public Works and Highways sa pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Ito ang natuklasan ni Senador Alan Cayetano sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee para sa investigasyon ng naturang insidente. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Dismayado si Senador Alan Peter Cayetano sa tila kawalan ng aksyon ng Department of Public Works and Highways kaugnay ng pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela Province. Matapos ang 2 linggo, wala pa anyang point person na nag-iimbestiga sa insidente. Wala pa ring komite na nabuo ang ahensya para rito. Sa pagdinig ng Senado para sa motu proprio investigation ng pagguho ng naturang tulay, hindi rin dumalo si DPWH Secretary Manuel Bonoan. So lumabas na sa media na it's a design flaw. Yung pala, mismong mga in charge nag-imbestiga, theory pa lang daw to, hindi pa to sigurado, no? And then makikita mo, walang na preventive suspension. The only thing they did is actually gather all the documents, no? But even the forensic
or the analysis of the documents, ni hindi masagot bakit dumoble yung price ng unang kontrata at bakit yung retrofitting ay chinarge sa gobyerno instead of sa kanila. Kinwestiyon din ng senador kung bakit wala pa ring preventive suspension na nangyayari matapos ang insidente. Aniya, may problema sa liderato ng DPWH at masama na ang reputasyon nito dahil sa dami ng maling nangyayari sa 1 billion peso project para sa naturang tulay. Dagdag pa ni Cayetano, kung may kailangang matanggal sa pwesto ay dapat magsimula ito mismo kay Secretary Bonoan dahil sa hindi nito seryosong paghawak sa pangyayari. Ni hindi tayo makapag initial assessment dahil lousy ang pagkilos ni Secretary Bonoan dito. They don't even have a working theory after 2 weeks. At yung pinaka-basic na test, kung ginawa nila yung coring or yung parang bubutasan mo tapos kukunin mo yung quality ng konkreto, tapos ganun din sa bakal, pwedeng i-x-ray yon. Sinabi ng mambabatas na rerepasuhin nila mga dokumentong ipinasa ng DPWH ngayong weekend at tiniyak na maglalabas ng lehislasyon kaugnay nito. Itinakda naman ang susunod na pagdinig ng Senado para sa investigasyon ng gumuhong Kabagan Santa Maria Bridge sa susunod na linggo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Abiso sa mga motorista, posibleng magpatupad ng kaunting rollback sa presyo ang mga kumpanya na langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring magkaroon ng 20 sentimos hanggang 40 sentimos kada litro na bawas sa presyo ng diesel. Habang nasa 20 sentimos o maaaring walang maging paggalaw sa presyo ng gasolina at 40 hanggang 60 sentimos na rollback kada litro sa kerosene. Nagkaroon ng banggaan ng oil tanker at tren ng Philippine National Railways Explorer Train 2540. Nangyari ang insidente mag-aalas 3 ng madaling araw kanina sa barangay Paloyon proper na Buaca Marines Sur. Agad dinala sa ospital ang driver ng oil tanker na wala namang laman. Ang bladder stones ay isang kondisyon na nakakaapekto sa pantog na maaaring magdulot ng abala sa pang-araw-araw na gawain. Pero ano nga bang sanhi nito at paano ito maiiwasan? Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Importante ang malaman agad kung may problema sa pantog or kung mayroong bladder stones. Dahil maaaring maka-apekto ito dun sa pang-araw-araw na ginagawa ng isang tao dahil makaka-apekto ho ito sa pag-ihi o maaaring maistorbo siya habang nagkatrabaho siya. Ang pag-ihi ay natural sa ating sistema, ngunit kung may bato sa pantog, maaari itong magdulot ng seryosong problema sa kalusugan. Ayon kay Dr. Alfonso Florentino, isang urologist mula sa Makati Medical Center, ang bladder stones ay mas karaniwan sa mga kalalakihan pero maaari ring maranasan ng mga kababaihan. Mas common ito sa kalalakihan pero nagkakaroon din ho ang mga kababaihan. Ang nagkataon po na mas common sa mga kalalakihan dahil meron po prostate ang lalaki. Kadalasan nabubuo ito pag nag-crystallize yung mga sediments and minerals dun sa isang ihi na concentrated. Kumbaga, kapag yung ihi mo ay babad o laging nasa pantog, may naiiwan sa pantog, maaaring itong magdulot ng bato sa pantog o yung tinatawag na cystolithiasis. Dagdag pa ni Dr. Florentino, nabubuo ang bladder stones kapag ang ihi ay laging naiipon sa pantog na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mga crystals at minerals sa ihi. At kung hindi agad maagapan, maaaring magdulot ito ng mas malalang komplikasyon na maaaring makasira sa kidney. When you say maapektuhan na, yan yung mga tataas no ang creatinine, magkakaroon ho ng mga tinatawag na acute kidney injury. Ibig sabihin ho, meron hong damage na nangyayari sa kidneys natin. Lagi ko na sinasabi, talagang damihan lang po ang inom ng tubig. At wag nyo hong
ipunin ang ihi ninyo sa pantog. At para sa iba pang impormasyon ukol sa bladder stones, tunghayan ang programang Doctors on TV this Sunday, 7 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 119, versikulo 49 hanggang 50, na nagsasabi, iyong alalahanin ang salita sa iyong lingkod, na dooy iyong pinaasa ako. Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati, sapagkat binuhay ako ng iyong salita. At yan ang gagabuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inalahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.